kabutihan. Kahit ang sama-sama ko na sinasamahan mo ako kung nasan ako naroon ka. Ikaw ang nagbigay ng talento para sa'kin. Ito ay gagamitin ko para ikipurihin sa bahing pasalamatan. Para sa kasiyahan, pinatawad mo ako kahit ako'y mga salanan. Maabaw ang pagmamahal mo, walang hangganan. Pinatawad mo ako kahit ako'y mga salanan. Binawi ang lungkot at buo sa aming puso. Binago ang buhay ko sa kanya ko lahat hinuko. Salamat ko sa pagpapala at pag-ibig ng tunay. Salamat dahil tinuruan nyo para mabuhay. Ikaw ang pupurihin ko at wala nang iba. Yakapin mo ako, Jesus, alam ko na ang lahat. Mabaw, damdamin mo'y sumisigaw sa pag-ibig mo. Ang buong mundo nagpumapaw. Ang lahat ay sisigaw. Ikaw ang Diyos, tunay na nakira at I wanna tapat. talk to Jesus in a cyber and chat. I wanna take it close, he watching me forever and ever, and I'm at my worst. If it's the best in me, save me, answer me so I can face my destiny. Pray me to turn water to wine, turn words to money. He taught me how to rap and how to make my verses funny. He believes in me, and in his verse, I believe in it. I've been rejuvenated every time I read it. He's giving every step before me, that's giving me. He's giving me another chance to forgive my enemies. He put the hatred from the heart and make it sacred. I'm making a point to pay first before we break bread. Second for the message is the lesson you taught. And that is why bringing your prayer is the weapon you brought. So when I feel lost, I just pull out my holy Bible. Do it about
O sige, good morning po. Announcement muna po tayo bago tayo mag-start do sa regular program natin every Sunday. Doon po sa paalalahanan ko lang po yung mga nasa live stream na kung maaari po o ano man ang inyong ginagawa at gusto niyo makanig ang Panginoon, make yourself presentable. Nandoon yung nakabihis ka ng maayos at nandoon yung iiwanan mo muna kung ano yung ginagawa. Kung ikay naglalaba, nagluluto, nandoon yung wag po natin sabay. Para sa ganyan, mas ma-appreciate natin yung pagsamba natin sa Panginoon sa umagang ito. Yung umaawit tayo talaga kasi nandoon yung nagbibigay tayo ng papuri sa Panginoon pag tayo umaawit. At kapag nasaya ng ating Diyos, mamaya sa message, magbibigay siya ng fresh revelation sa iyo. Kaya, kumare, huwag mo isabay yung paglalaba. Mamaya na lang. Wala pa namang 3 oras yung natin. Gawin natin, sanay natin yung sarili natin. Kasi kung totoo po talagang yung ang physical, hindi naman natin dinadala yung mga labada natin dito sa church at habang nakikinig, naglalaba tayo. Gawin natin ulit yung kung ano yung nakasanayan natin nung hindi pa pandemic. Amen. Wag nating ibababa yung standard ng natin. Pagluwalhati natin sa Diyos. Nandoon pa rin yung kahit hindi kayo nakikita ng pastor o ng mga kapatid natin sa Panginoon, palagi natin tatandaan, hindi ka nag-ano ng activity sa Panginoon, ikaw ay nakikipag-enkwentro sa Diyos tuwing tayo ay nasa Sunday worship. Amen. Kaya, ready ka na ba? O sige, kung ready ka na, tayo tumayo na. Okay, tayo aawit sa Panginoon, iaano natin. Ire-ready nating heart natin, amen. At habang nire-ready nating heart natin, nandoon yung para tayong nagsisindi ng insenso para sa Panginoon sa oras na ito. Gawin mong insenso ang iyong tinig at huwag kang mahiyang kumanta. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano ang tono ng boses mo. Ang tinitingnan niya kung paano mo siya inaawit para sa iyong Diyos na iyong sinasamba. Amen? Love unfailing, overtaking my heart. You take me in, finding peace again. Fear is lost in all you are. And I will give the world to tell your story, 'cause I know that you called me. I know that you called me. I've lost myself for good within your promise. I won't hide it. I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God.
overtaking my heart. You take me in, finding peace again. Fear is lost in all you are. And I will give the world to tell the story, 'cause I know that you called me. I know that you called me. I've lost myself for good within your promise. I won't hide it. I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Oh yes, Lord. Ika'y mananatiling Diyos. Wala kang katulad. Wala nang higit sa iyo. Ika'y mga kakilakilabot. Hindi nagtatangi, hindi nasusulat. Oh, hallelujah. Hallelujah. At sa umagang ito, sa iyo ang aming tinig. Ikaw ang aming pinaparangalan. Ikaw ang aming dinadakila. Wala nang iba, Panginoon. Ang aking iling, Panginoon, patuloy mo ihanda ang aming puso. Lalo na po sa mensahe mamaya. Patuloy mo ihanda ang aming isipan na maging positibo ang aming pananaw sa anumang aming maririnig. Huwag naming hayaan ang aming emosyon ang kumontrol sa amin, kundi pakinggan namin kung anong nais mong ipahatid sa amin para sa ikaayos ng aming buhay. Nandito kami sa isang kadahilanan para ikaw ay dakilain, parangalan, at nandoon yung patuloy na sambahin sa aming buhay. Kaya Lord, sa iyo lamang ang gawain ito, wala nang iba. Ikaw lang aming paparangalan. Wala kasing dakila, Panginoon. Wala nang higit sa iyo. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Kay banal. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, To the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are
Ayan, patuloy po tayong aawit sa ating Panginoon at sa pagkakataong ito, aawit tayo ng isang masiglang awit. Sabi mo nga sa katabi mo, aawit tayo ng isang masiglang awit, kapatid. Tignan mo nga, baka inaantok pa yung mga nasa online. Ngayon, aawit tayo ng isang masiglang awit sa Panginoon. Aawit tayo para sa kaysa isang Diyos, kataas-taasang Diyos. Huwag mong hayaan na madidistract ka ng katabi mo. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, aawit tayo kay Lord. Huwag kang maligot. Masigla akong aawit kay Lord. Nakafocus ako dapat kay Lord. Kasi alam nyo po, lalo higit sa lahat sa mga nasa online, seloso ang Diyos. Gusto niya kung nagpupuri tayo sa Kanya, nakafocus tayo kanino? Kay Lord. Kaya yung mga nasa online dyan, kung meron ka mang bagay na ginagawa, isang tabi mo muna yan. Kung meron mga dito na nagme-mention na kanilang mga kaibigan, stop mo muna yan. Aawit tayo ng isang masiglang awit para sa ating Panginoon. Amen po ba? Isang malakas na palakpak para sa Kanya. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh. Minsan ba? God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die, I will declare, lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Ang lahat ay bumalakbak. Kapatid, i-declare mo to. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Listen up! God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out.
the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, standing is the kingdom. We will shout it out, shout it out. Jesus' name, I will live, I will not die, I will declare the new height. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare the new height. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. 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 Palakpakan natin ang ating Panginoon. Are you ready to praise the Lord? Yahweh, 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 Tayo ay dadako sa pagbibigay. Okay, so ano nga ba ang pagbibigay? Ang pagbibigay, ito ay bukal sa ating kalooban na ating ibinabahagi para kay Lord. Okay, so ang pagbibigay natin ay bukal sa ating kalooban. Yun ay ang ating mga kinikita araw-araw. Okay, saan po ba napupunta ang ating binibigay? Ang ating binibigay ay hindi ito napupunta sa ating pastor, hindi ito napupunta sa sino mang tumatayo dito. Okay, so ito po ay ating babayad sa ating mga bills. So hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat, tayo po ay gumagamit ng aircon, tayo po ay gumagamit ng venue and water, yung tubig. Okay po? So lahat po yan na ating ibinibigay ay alam ng Diyos. Bukal sa ating kalooban at pag-pray po muna natin bago natin ibigay tayo. Okay, ma'am? Okay, ang tithes po, sa malaki po sa tithes, yun po yung ating binibigay para sa kita natin sa ating buong isang linggo. 10% po yun ang ating kinikita. Then yung offering yun yung mga bukal sa ating kalooban na pinagkakaloob natin kay Lord. And then yung seed po yun yung pag na-bless po tayo sa message ng salita ng Diyos, then i-bless din natin po ang nagbigay ng mensahe. So yun lamang po. Sige, good morning ulit po sa inyo. Salamat dahil patuloy nyo binibigyan ng pagkakataon ng yung sarili na nandoon yung i-bless ang Panginoon. Kaya sinabi kong binibigyan nyo ng pagkakataon ng yung sarili kasi kayo ang hahakbang o magdidesisyon na i-bless naman ng Panginoon sa inyong buhay. Pakitanggal mo na. Pakitanggal. Oo. Papa-junk shop ko na ho yan. Para mapalitan daw ng maganda-ganda eh. Pinagpag-pray nyo, pagawa tayo, glass dito, murang-murang yun. Kaya mo yan? Huwag naman may gulong, baka magpunta sa expressway ho yun. O sige po, kailangan maunawaan natin na ang pagsamba sa Panginoon, included po yung nandoon yung talagang all areas of our lives. Nandoon yung pati sa yung kaya mo pumunta ng physical, ilan lang naman yung dumadalo rito, di
Pwede naman no. Pero siguraduhin mo lang pag nasa live stream ka, make yourself presentable kasi ang Diyos ang nanonood sa iyo. At kapag na-please mo ang Panginoon sa ginagawa mo, nandoon yung naka-attire ka talaga ng pagsamba kahit nandiyan ka lang sa bahay, ginagaradya ko sa iyo, si Lord ang bahala sa iyo. Yan naman na natin. Dati naman yung sabi ko nga, nung walang pandemic, talagang nagkukumaw ka pumunta ng church, then nando ka sa yung pinaka the best na clothes ang sinusuot mo, iniiwanan mo yung labada, etc. Pero ngayon, ang nangyayari, nagmumultitask na ho ang mga karamihan po ng mga mananampalataya. Habang nagla-live stream, habang umaawit sa Panginoon, diretso, I worship you, Almighty God. Di ba? Okay. There is none like you. Yan. Hindi na ho kalugod-lugod sa Panginoon yan. Kailangan palagi natin titignan ng Sunday, this is not an activity. Ang Sunday, ito yung isa sa pag-encounter mo sa Panginoon. This is an encounter. Kaya nga nagwo-worship tayo, kumakanta tayo, then we encounter the Word of God. Amen. Pero bago tayo dumako sa message, meron mo na magte-testimony mo rito. So, please listen very carefully. Yung po mga nagte-testimony rito, nasa 2 taon kalahati na po sila rito sa Panginoon at nagkaroon na po ng result yung buhay nila simula na magkaroon sila ng relationship sa Diyos. Kaya doon po sa mga bago at nag-uumpisa pa lang o doon sa walang result, makinig lang kayo kung paano sila nagkakaroon po ng resulta. Ano yung dati nilang buhay at ano na ang nangyari sa kanila pagkatapos magkaroon ng relationship sa Diyos. Ang magte-testimony po ngayon dito ay taga Kalyahon po at siya po ay nanay ni Michael at asawa ni Kuya Taboy at biyanan po ni Valerie. Yan, yung mga huling nagano. Walang iba pa kundi si Ate Abby Tardio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasi po namin talaga, ang buhay namin dati nang wala pa po kaming relasyon sa Panginoon ay talaga pong masalimuot. Pero mahilig po talaga ako magninegosyo, nagtitinda ako ng mga merienda, ulam. Kahit po sa tapat ng Malbar doon sa may kamag-anak ng asawa ko, nagtitinda po ako ng kung ano ni dyan. Pero po talaga, talamak na rin po yung siya bunoon doon sa may amin. May lumapit po sa akin, nagpautos. Ikuha mo nga ako kasi hindi nga daw sila nakakapasok doon at hindi sila bibigyan. Ang ginawa ko po, ako po ang kumuha. Nag-umpisa na puro na nagkakapera po ako doon kada takbo ko. Ang tinatawag po doon, nagra-runner po ako. Yun lang po muna talaga, ang dati kong ginagawa. Yung pagtitinda ko pa parang natigil ko na po yun dahil po hanggang sa nagtuloy-tuloy po ako ng ganun, nagtinda na rin po ako. Hindi ko na po sila itinatakbo, sa akin na po mismo. Hanggang po sa umiinit na po ako, hindi ko po alam. Kasi hindi ko po alam pag nakulong po pala ganoon. Basta po ako, may panggastos, nabibili ko kung anong gusto ko sa mga anak ko, may pinag-aaral pa ako ng mga maliit, hinahayaan ko po dahil mahina rin po ang trabaho ng asawa ko noon. Kagaganon ko po, sige po, tuloy po ako ng tinda. Hanggang po sana may tindahan din po ako doon na pinupuno po namin. Sabi ko, pag napuno na po yon, titigil na po ako. Hindi po pumayag ang Panginoon na gagamitin niya. At gagamitin ko po yung panghanap buhay namin na yon na galing po sa shabu, na pinagkikitaan ko. Tapos po, hanggang po sa pinasok na po kami. Hanggang po dinala kami sa Kawit. Nung pagdating po doon sa Kawit, ang sabi po ano daw po yon, yung parang welcome daw po yun. Ito pong 2 kamay ko na to. Yung 2 po na yan. Violet po yan. Kapwa ko rin po nakakulong ang nagbigay po sa akin. Na talaga pong hindi ko po kinakaya. Siguro po kinaya ko lang para sa mga anak ko. Ang sabi ko, bigyan niya lang ako ng pagkakataon. At kaming mag-asawa.
hindi na po namin para gawin yun. Hanggang po nalipat kami sa BGMP. Pagdating naman po sa BGMP, talaga pong ang Panginoon, talagang hindi niya rin po kami pinabayaan. Nagkaroon din po ako ng hanap buhay doon. Nagluto-luto pa rin po ako doon. Naglalaba po ako. Pinagkatiwalaan po ako ng warden doon at ng jailer doon na lumabas. Tapos po, paglabas po namin, sa masakit po, napakasakit kasi po hindi ko po nagabayan yung mga anak ko, yung mga pinag-aaral ko, lalong-lalo na po yung anak po namin na nagpapasalamat po ako sa Panginoon na hindi po siya nag-drugs, wala po siyang inanong bisyo. Nagtuloy-tuloy po sa pag-aaral, nakapag-asawa nga lang po siya ng maaga, okay lang po yun dahil kasi po marunong po siya magdala ng pamilya niya hanggang sa ngayon. Nung paglabas po namin, kahit paano, may dala po akong pera. Siguro po ang dala kong pera na lumabas po ako 100,000 mahigit. Nung paglabas po namin, ang sabi may meeting po sa barangay. Yung meeting po na yon, umatin po kami dahil sinabi po yun ng kapitan namin na pumunta kami doon. Lahat po ng galing ng kulungan, pupunta po roon. Nagmi-meeting po kami roon. Nandoon po yung ating pastor, Pastor Alan Miranda. Nung pagpunta po doon, sabi po, punta ulit po kami doon. Pag-uwi, punta daw ulit kami doon. Sarado po. Dinala po kami niya dito sa church. Nung pagpunta po namin dito sa church, hindi ko pa rin po talaga sa loob ko kasi po iniisip ko, Katoliko po kami. Nagsisimba din naman po kami, nagdadasal. Yung simba po, pag nagustuhan lang namin. Pag may ginagawa po, hindi po namin nagagawa yung mga ganon. Nung dinala niya po kami rito, nung nag-umpisa po kami dito, June 30. Tinandaan ko po yun. Tapos po, hanggang po nagkakaroon kami ng cell group sa aming bahay. Yung cell group po na yun, hindi ko po iniintindi yun. Basta hinahayaan ko lang, yung asawa ko lang ang nagyayakag. Akay lang siya ng akay. Ako hindi po ako nag-aakay. Para pong nahihiya ako. Sige po, tuloy po ang cell group sa amin hanggang po sa parang kumilos na po ang Panginoon sa akin, nag-aakay na rin po ako. Tapos po, nagluluto ako para pong gusto ko po marami po kaming doon sa cell group. Tuloy-tuloy lang po. Tapos po may maliit po kaming tindahan. Nagluluto-luto pa rin po ako. Yung tindahan po na yung pag umaatim po kami rito, ayoko pong isasara yun. Gusto ko po tuloy-tuloy pa rin po yung tindahan namin. May benta po ako. Yun ang gusto ko. Ayoko isasara. Nagagalit po yung asawa ko. Sabi niya, isara ko raw. Masama po ang loob ko. Pero ngayon po, okay lang sa akin, sarado siya. Kasi kung ano po yung pinapangarap namin magkaroon na itaas si Lord po nagpo-provide niyan para sa amin. Yung mga blessing po niya sa amin, sobra-sobra. Nagpapasalamat po ako sa pastor natin na kahit paano po talaga. Hanggang sa ngayon, pati mga anak ko po, napunta na rin po dito. Yun lang po. O sige po, palagi natin tatandaan yung verse na ito. Isa ito sa naging paborito kong verse, yung ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala nang dati niyang pagkatao sapagkat siya'y bago na. Siguro sa pagkakataong to, hindi ko muna yung part 2 po ng message. No? Kailangan maging malinaw po sa atin ito. Ang lahat ng taong nakikipag-isa sa Panginoong Hesus, ihanda mo yung sarili mo kasi ina-expect ng Diyos na talagang ahakbang ka sa pagiging isang bagong nilalang. Para sa akin, yung word na bagong nilalang, nandoon yung ibinabalikan ng Diyos doon sa tunay na disenyo mo bilang tao. Huwag nating iisipin ang Diyos, kino-convert tayo. Kasi hindi naman tayo nilikha ng Diyos na makasalanan. Hindi tayo nilikha ng Diyos na ang buhay natin ay wasak. Magandang pagkakalika sa atin. Pag pumunta nga kayo sa Genesis, makikita nyo ron
Nilikha muna ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao bago niya nilikha ang tao at the sixth day. Ibig sabihin niya, nilikha niya at nilikha niya ito ayon sa kanyang wangis. So makikita natin yung ginawa ng Panginoon ay talagang madadama natin yung pagano niya, yung pagmamahal niya sa mga tao. So, huwag natin isipin na ang Diyos ay hard. Amen. At palaging tatandaan, hindi po sa tao galit ang Diyos. Doon sa kasalanan. Amen. Doon sa ipagbabaliwala. Pero oras na nandoon yung malutas yung pagbabaliwala, unti-unti ma-experience natin yung goodness ng Panginoon. Inaayos siya yung buhay natin mula loob hanggang labas. Siguro naman nadinig yung testimony. Mahirap po magbago na labas ang Diyos sa buhay ng isang tao. Dito po sa church, hanggat maaari, hindi ko po kinukondena kung sino man po yung pupunta rito. Lahat naman tayo galing sa mali, even I. Nakapagsasalita lang ako rito, biyaya lang din nun ng Diyos. Alam niyo naman dati ang buhay ko, isang pusher, isang addict, walang yung tao. So, meron? Bakit kailangan kondenahin ko yung ibang tao? Meron kasi pagkakataon, nakala pag yung nakinig ka ng message, kinokondena siya. Pero ang totoo niyan, hindi naman. Sa totoo lang yon, yung salita ng Diyos, ang nag-aano sa iyo, nagto-troubleshoot sa buhay mo, hindi mo lang na-experience. Unti-unti kang kinukonvict ng Word of God para sa gayon ay humakbang ka sa pagbabago. Ang buhay natin kakapraso lang para gamitin natin sa mali. At kung ikay totoong nakipag-isa sa Panginoong Hesus, ang unang dapat nakikita sa atin yung credibility ng ating buhay. At andun nga, makikita nyo sa cell group pa lang po, tinuturuan na tayong magbasa ng Bible, tinuturuan na tayong kung paano yung tamang pagpe-pray, kung ano ang benefit ng pagdalo sa gawain ng Panginoon. Bert, huwag mong harangan yung yan, nagkakaroon ng high compression yan. Ayan, nakita ko. Hayaan yung bukas yung lugar na yan. Mario, walang upo dyan. Ano yun na. Ayan. Kasi nagkakaroon ng high compression yan. Yan. Tinigin niyo ba yung baka malamig na? Hindi, tingnan niyo rin, baka madami nakaharang doon sa wala. Fernandar. MJ, suot mo nga yung kamay mo kung tatama ng LEC. Okay, Laya, paulit-ulit po tayo kasi ang talaga namang pinupunta natin dito sa church, hindi yung mamangha ka sa message. Walang kwenta yan. Ang ganda ng message. Kung hindi mo naman naiintindihan, maganda lang. Ang ganda ng message, tawan-tawa ako. Yan, napatawa ka lang pala doon sa mga jokes ni Pastor. Pero ang number one goal natin dito ay nandoon yung maunawaan mo na kailangan kang umakbang sa pagbalik doon sa original form mo as man. Yan. Wala hong conversion na nangyayari pag ikaw ay kumukonekta sa Diyos. Ang nangyayari, nagkakaroon ng tinatawag na pagbalik doon sa original form mo. Nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Si Satanas pong nagko-convert sa atin. Hindi po ang Diyos ang magko-convert sa atin. Kasi ever since nung likhain niya ang tao, meron na siyang talagang sariling identity. Sino agree doon? May identity ka na. Hindi mo lang alam. Ngayon si Satanas, ite-train tayo magkaroon tayo ng wrong identity o yung maling pagkatao. Ngayon, pag siyempre na-impluwensyahan tayo ng kaaway, ano nangyayari ngayon? Pumapangit yung identity natin. Wala kasing plano si Satanas na maging maganda tayo. Kung yung last message natin nung nakaraan, tamang credibility o yung kredibilidad ang natin doon, pinag-usapan natin. At nakita natin yung benepisyo ng tamang credibility. At tandoon yan, inano ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng kredibilidad. Yung ibig sabihin yun na yung ginagawa mo araw-araw
ay consistent ka. Mari pa nag-excel, hindi nagdi-decrease. Ibig sabihin yon, kasi meron kang goal sa buhay mo at ang credibility mo ay nasa Panginoon na. Nung maunawaan mo na dati ang credibility mo ay konektado sa kaaway kaya namamali buhay natin, nag-decide ka ngayon na magkaroon ka ng tinatawag na tamang kredibilidad. At pinahapiawan ko sa tinuro ko sa inyo kung ano yung tamang credibility. Yung tamang credibility. Yan. Yung tamang credibility, yan yung sabi ron, tamang paninindigan. Then, tsaka yung dalawang klase yan eh. Yan. Yung yan, kapag ikay meron ng tamang credibility, ikaw yung taong hindi na nakikinig sa maling payo. Palaging tatandaan, ganito yan eh. Meron pagkakataon, yung mga taong dumadating dito tapos kumukonekta sa leader, iniisip nila, tinitira sila yung leader pero ang totoo naman yung hindi. Sa totoo lang, pag halimbawa parang na-open ka rin sa message ng leader, isa lang ang niyan, hindi ka talaga na-open. Unti-unting kumikilos ang Holy Spirit sa iyo para unti-unting iayos ang pagkatao mo. Ibalik ka doon sa original form mo at hindi ka tulungan ka ng Diyos na hindi ka makapagpatuloy rin sa mali, kundi magawa mo na kung ano yung tama. Kaya nga nandoon yung pagdating ng yung kung nagkakaroon ka na ng conviction kung kanino ka talaga hihingi ng payo. Kaya kalimitan po, yung yung mga nasa cell group, hanggat maaari pag meron kayong problema, i-address nyo yung problema nyo sa leader nyo. Na kung sino nangangasiwa ro sa cell group, mas matutulungan kayo nyon. Mas mapapayuhan kayo ng ayos nyon. Kesa pumunta kayo ron doon sa mga kaibigan nyo na hindi na makonektado sa Diyos, maka-Diyos lang. Magkaiba yung konektado sa Diyos sa maka-Diyos lang. Ha? Huwag nating pagkakamalang parehas yan. Yung konektado sa Diyos, ito yung mga taong nag-decide na maghari ang Diyos sa kanyang buhay. Pero yung maka-Diyos lang, ito yung ginagawa lahat ng gusto niya para sa Diyos. Yung anything goes. Pero pag ikaw ay pinag-aharian ng Diyos, iba yung kilos mo na niyan. At nandoon yung nagiging matalino ka na. Dapat sa mga tamang tao tayo hihingi ng payo, hindi na po sa mga maling tao. Yan kasi po yung katangian ng isang may tamang paninindigan o may credibility. Hindi sumusunod sa maling halimbawa, hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Next. Kasi yung sumusunod sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos, masusing sinasaliksik ang salita ng Diyos. Ito yung alam niyo po, pag may kredibilidad ka na, lalo mong gustong patibayin yan, nagbababad ka na sa salita ng Diyos. Hindi na para paulit-ulit kang paalalahanan ng leader mo, magbasa kang Bible, magbasa kang Bible, magbasa kang Bible. Kung totoong tayo genuine ang pagsusurrender natin ng buhay sa Panginoon, isang malaking karangalan para sa iyo basahin ang salita ng Diyos. Isang malaking karangalan para sa iyo na ma-reveal ko anong klaseng Diyos meron ka. Kasi ganito yan eh. Mas may love ka sa Diyos mo kapag lumalalim yung pagkakakilala mo sa Kanya. Through His Word. Amen. Doon sa Kanya salita. Lalalim pagkakilala mo sa Kanya kung nagbabasa ka ng Bible kaysa hindi. Kaya huwag nating bigyan ng dahilan yung hindi tayo venture sa Word of God. Halimbawa, sayang pastor, marunong magbasa. Di, meron namang ngayon, yung radio Bible, audio Bible. Makinig ka. Imbis nakikinig ka ng MP3 ng mga worldly song o ilagay mo sa tenga mo yung New Testament, Matthew to Book of Revelation. Tagalogo 'yon. So, para ka na rin nagbabasa ng Biblia niyo kasi pinakikinggan mo yung salita ng Diyos. At doon naman po sa marunong bumasa, hanggat mari, sikapin niyo, huwag kayong gagamit ng audio Bible. Ang gamitin niyo yung binabasa. Maraming application, kahit malabo mata mo, pwedeng lakihan yung yung font ng application para mabasa mo yon. Sa totoo lang po, pag ako'y nagbabasa ng Bible do sa aking cellphone,
inilagay ko rin sa appropriate na laki para hindi na ako gumamit ng reading glass. Mas gusto po yan at alam nyo, maganda yun pag hindi ka nagamit ng reading glass, hindi lumalabo yung mata mo. Ngayon, ang Biblia kasi, yan yung dapat yan yung final authority ng buhay mo. Pag hindi yan yung final authority ng buhay mo, magkakaroon ka ngayon ng problema. Ang taong merong credibility, ang final authority ng buhay niya, Bible. Dati ang final authority ng buhay mo, yung sinabi ng lolo't lola mo, yung sinasabi ng magulang mo, pero ngayon natuto ka, final authority ng buhay mo, Bible. Tama yan eh. Halimbawa, yung wrong culture natin, magiging right culture. Lalo na po sa mga youth, darating yung time, magpuproduce kayo ng sarili yung pamilya. Pag alam nyo na yung right culture na konektado sa salita ng Diyos, gagawa kayo ng isang breed ng pamilya na meron talagang pagmamahal at takot sa Diyos. Takot na magkamali kasi alam niya masasaktan ng Diyos. Hindi yung takot ka magkamali kasi baka parusahan ka ng Diyos. Wala akong ganun. Palagi ko sinasabi sa inyo, magpatuloy ka sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi dahil ayaw mo pumunta ng impyerno. Hindi dahil sa impyerno. Upang maayos ang buhay mo at magamit ka ng Panginoon habang nandito ka sa mundo. Ibang klase ho yan. Pero kung hanggang ngayon, ang pagpunta mo sa church, pakikinig mo ng live stream kasi takot kang pumunta ro sa impyerno, hindi ka mag-grow. Pero kung nakikita mo, marami ito troubleshoot sa buhay mo, set aside mo yung impyerno. Ano lang naman yan, yung mga katotohanan sinasabi ng Biblia. Pero pag oras na experience mo, sumusunod ka sa Diyos, ko yung final authority mo, Bible, kung ano sinasabi ng Bible, yun ang ginagawa mo, may relationship ka sa Panginoon, ang Panginoong Isus na nanana sa puso mo, huwag ka nang matakot, hindi ka papunta ron. Ang maganda yun, papunta ka sa pagiging leader, amen? At nandoon yung magkakaroon ka ng pagkakataon para sa iba. Na magkakaroon ka ng pagkakataon para sa iba na magamit yung buhay mo. Ngayon, tingnan natin kung ang buhay mo ay merong maling credibility. Tingnan natin yung maling credibility. Kala ko maling hininga eh. Mala hininga parang ipa. Ito yung pag mali ang credibility mo, ang kredibilidad mo ay yung naninindigan ka sa mali, para kang ipa. Mala hininga. Sabihin yon, pag sinayang mala hininga, walang strength, wala kang lakas. Sinasabi mo lang ikaw ay anak ng Diyos pero hindi naman makita sa buhay natin. Hindi pwede yung ganyan. Pag anak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos. Kaya nga, mamili ka kanino mo gusto. Kanino mo gusto maglingkod. Ngayon, pag sinabi mong sa Diyos ka susunod 100%, may pakita mo, sumusunod ka. Kasi nakikita na yung credibility ng buhay mo ay talagang nakakonekta na sa Diyos at ang Diyos na ang nasusunod sa buhay mo. Hindi ka na malahininga, parang ipa na naitataboy ng hangin kung saan niya gusto. Hindi ka parang bangka nakalagay sa Book of James na sinisiklot-siklot ng alon at dinadala kung saan-saan. Kasi meron ka ng paninindigan, yung mga taong may credibility, may paninindigan yan. At tandoon yan, pag sa Diyos siya, sa Diyos yan. No more, no less. Sa Diyos ka, sa Diyos ka. Nandoon yung, kung ano yung alam mong kung saan napopotan Diyos, winawaksi mo sa buhay mo. Hindi ka nagpapatuloy ro sa mali. Unti-unti, sinisikap natin ang lahat na nakikita sa buhay natin tama. Ang maganda ngayon, nakikita ng Diyos na talagang alang-alang sa Kanya, ginagawa mo ito. At ito yung maganda. Nakikita rin to ng mga tao sa kapaligiran mo. At nandoon yung nagkakaroon sila ng tamang pag-iisip na totoo nga na mapalad ang isang taong nakakonect kay Lord. Then next, may klila ko ngayon message natin. May nakabang nakaparusahan. Yan. May nakabang nakaparusahan. Yung sinasabi ko. Kapag tama ang credibility mo, huwag mong asahang papunta ka rin sa kaparusahan. Hindi ka na papunta roon.
Maliban na lang na alam mo na ikay naninindigan doon sa mali, wag ka nang wag ka nang mag-imagine na ikay papunta ro sa tahanan ng Diyos. Malabo mangyari 'yon. Dito pa lang sa mundo kung paano yung way ng pamumuhay mo, yung lifestyle mo, ikaw na makapagpe-predict pag yung dumating yung time na ikaw ay kinuha na ng Diyos, alam mo kung saan ka papunta. Hindi pwede yung isang tao na naalis ka sa mundo, hindi mo alam saan ka papunta. Alam mo kung paano mo ginamit ang buhay mo. Amen. Kung paano mo ginamit ang buhay mo, yun ang destination mo. Kaya dito tinuturo yung tamang uri ng pamumuhay. Wala naman sigurong tao na gusto ang destination niya papunta ro sa kapahamakang walang hanggan. So, mag-aayos po tayo ng buhay. Mamaya na natin babasahin verse din number 3. Walang patnubay sa Diyos. Hindi sasamahan ng Diyos. Kapag mali yung paninindigan, hindi ka naninindigan sa Kanya. Pero palaging iaasa mo yung lahat ng pangangailangan mo sa Diyos. Malabo yun. Pwede ba yun? Halimbawa, nag-decide ka na na ang sundin mo kung ano yung kalooban ng dyablo. Tapos ang gusto mo, ibe-bless ka ni Lord. Paano nangyari yun? Hindi naman si Lord ang sinusunod mo. Yung devil, di dapat doon ka humingi ng ayuda, wag sa Diyos. Amen. Pambihira yan. Parang ganito. Ngayon, uso ngayon, mag-election ngayon. Doon ka sa isang hangad na mayor. Tapos hingi ka ng ayuda doon sa kabilang mayor. Pwede ba yun? Ikaw, Anya, boboto ko. Tapos dito naman bigyan mo ako ng walang ganon. Naintindihan yung gusto kong bigyan ng emphasis. Kung gusto mo patnubay ng Diyos, tinitingnan ng Diyos yung credibility mo. Kaya kung babasahin niyo yung Bible man, yan na nagkaroon ng paborito si Yahweh, yung si Noe, si Daniel, at sino yung isa? Si Job. Alam niyo bakit sila naging paborito? Yung credibility ng buhay nila. Ibang klase. Ngayon, kung gusto mo maging favorite ka ni Lord, kailangan makita credible yung buhay mo. Talagang nandoon yung integrity mo. Yung integrity mo intact. Kay Lord ka lang. Period. Wala nang iba. Period. Kay Lord lang ako. Pakailan natin verse. Hindi gayon ng sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ng siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya ay nakalaan. Siya ay ihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ng hantungan. Sana po yung mga nakikinig, huwag kayong magtatampo sa pastor nyo. Kung halimbawa nagbibigay ako ng sample, kung ano yung klase ng buhay na nakakonekta sa demonyo at yung buhay na nakakonekta sa Diyos. Bible yan, binibigyan ng emphasis. Pinapaliwanag ko lang na mas mainam para maintindihan po na nakikinig. Yan na po, yung Bible itself, naman na ini-interpret na yung sarili niya. So, no offending, hindi naman na-open ang salita ng Diyos hanggat ang goal mo, maayos buhay mo. Ma-open ka lamang dyan kung ayaw mo talagang mag-ayos ang buhay Tapos ang matindi niyon, sasabihin ang hard naman ni pastor. Tsaka kahit kailan nun, daw nagsalita rito na yung addict papuntang impyerno, ha? Bihira yan. Addict ako dati. Wala rin nung sinabi na yung magnanakaw papuntang impyerno. Kalang din ako sa ganyan. Magnanakaw rin ako. Ibig sabihin, nagsasalita ako ng gano'n, sinasabi ko gano'n, parang inusgahan ko yung sarili ko. Dito po, ang tinuturo po natin, number one na dahilan, kung bakit galitan Diyos sa isang tao, doon sa kasalanan, pero doon sa tao, hindi siya galit. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang identity mo, mahal ka ng Diyos. Ulitin ko, mahal ka ng Diyos, ha? Ang sabihin, yung tinuturo ko rito, lahat ng ganito, hindi mahal ng Diyos. Ayoko na banggitin, baka madali na naman ako. Para doon po sa mga yung kung may nanonood dyan,
iniisip mo na inopen ka ng pastor, hindi po totoo yan. Andito lang po ako para i-share ang Word of God. Palaging tatandaan, ang tinotroubleshoot natin dito, yung number one na dahilan kung bakit hindi natin ma-experience yung kagandahan loob ng Diyos, yung kasalanan. O yung in other words, yung pagbabaliwala sa Diyos. Amen. O, nagagets ba? Nagagets niyo po yung ano? And basahin niyo ulit yung verse na yan sa ano ha? Pag uwi nyo at napakaganda yung verse na yan, marami ka talagang matututunan. No? O, sige po, yun lang po yung ano natin. Alam ko kahit kapraso yung message natin, yung testimony pa lang dito ni Ate Abby, makikita nyo. Yan pong isang pamilya na yan, hindi ko sinabihan, pag hindi kayo nagbago sa impyerno kayo pupunta. Apat yan. Lahat ng nag-testimony rito, mula kay Kuya Taboy, tapos sumunod si Michael. Si Michael, tapos si Valerie, tapos si Ate Abby. Wala akong sinasabing gano'n, pinandilata ko ng matayan. Pag hindi kayo nagbago, sa impyerno kayo. Parang sinabi ko, hindi ako galing doon sa ganung buhay. Amen. Nagagets nyo? Hindi lang na ikwento ni Ate Abby. Si Ate Abby rin, 7 taon sa kulungan. Magkasabay sila ni Kuya Taboy na nakulong. 7 years. Ang alam ko, nauna lang lumabas si Kuya Taboy na nauna ka. Tapos ilang buwan bago, weeks? 2018? 18. 2018 din kayo nintroduce sa ni Kapitan, no? Amen. Tanda ni Ate Evelyn kung anong pecha siya nag-surrender ng buhay. Dito ko sisingiran sila ng salvation sa church. June 30, 2018. Then sumunod po yung sila Valerie at si Michael. Rin po yan, isang pamilya po yan. At ang pinakamatagal po na po sa kulungan, sino po? Si Michael. 12 years. So, hindi po kasama yung mga naunang mga pagkakakulong niya. Hindi niya pa kinukwento yung pagkakakulong niya sa Molino. Tapos ang iniinom nilang tubig doon, galing doon sa sementeryo. Namanas yung mga ro. Sabi ko, buti na lang nung nakakulong ako sa Molino, hindi gano'n yung iniinom namin. No, hindi pa naman gano'n. So, no offending dito po, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, hindi ka namin i-open. Sino ba kami para mag-open kami rin galing sa maling buhay. Amen. Ang ituturo lang namin dito, kung paano maayos ang buhay mo. At alam ko kung paano ituro kasi alam ko kung paano inayos ng Diyos yung buhay ko. Mas madali yung magturo ng buhay kapag ikaw mismo na-experience mo ayusin ng Diyos yung buhay mo. Nagagets natin? Maliwanag na ho. Baka may naglalaba pa dyan ha. May ano yan ha. Ang hirap kasi rito, pag magpe-praise and worship tayo, hindi naman pwedeng sabihin ng tagapagpawit, ready na po ba tayong maglaba? Hawakan ang inyong mga damit, ilublob sa sabon at kusutin. Hindi naman ganun, no? Handa na po ba ang sahog nyo sa nilaga? Wala akong ganun Kaya, iyan na lang natin. Alam niyo ba yung integrity, kahit walang nakakakita sa iyo, ginagawa mo kung ano yung tama. Amen. Pag tama, mali. Kaya mamili ka. Magpapatuloy ka rin sa buhay mo na alipin ng kaaway na wala namang planong gawin sa iyo kundi wasakin at patayin ka. At dumating yung time na ikaw yung makitilan ng buhay na hindi ka man lang nakapagpasya na magbalik loob sa Diyos at magawa mo kung anong kalooban niya. O yung tatayuan mo na kung ano yung tama kasi alam mo, ang Diyos lang makapagpapasaya ng buhay mo habang nandito ka sa mundo. Ngayon, choose yan. According to your prayer, doon sa dalawa na yon. Kung gusto mo talaga rin kay devil, di mag-pray ka Lord, talaga ayoko sa iyo. Pwede ba yon? Ayoko talaga sa iyo. Huling prayer ko na ito, ha? Huwag mo na akong kukulitin. Walang ganun, no? Hindi ka kinukulit ng Diyos. Hindi makulit ang Diyos.
Kasi meron tayong mga sariling desisyon para kulitin ka ng Diyos. Ang makukulit lang po yung mga lingkod ng Diyos. Lalo na alam na yung katotohanan. Pero ang Diyos, kung ayaw mo sa Kanya, wala siya magagawa. Yung nga lang, pagharap mo sa hukuman niya, sasabihin lang sa'yo ng Panginoon, kinalulungkot ka, wala akong magagawa sa'yo. Kasi sa totoo lang, yung hatol ng Panginoon, nakadepende yan kung ano nangyayari sa buhay mo. Amen. Alam ko, yung mga taong dating wasak ang buhay, kung ano ginagawa, tapos nagbalik loob sa Diyos, sinayos ito. Alam ko, kinalimutan ng lahat ng Diyos yung mga maling nagawa niya. At hahatulang ka according sa ginawa mo sa pangkasalukuyang buhay mo. O sige, pray. I give you 1 minute. Tuloy ka lang mag-pray, Lord. Sa oras po ito, ako'y nagpapasalamat sa buhay ng mga taong nakatune in sa live stream at mga ilan na nandito sa physical. I pray na patuloy na tulungan mo nga po na kami mag-grow in the Spirit. Tulungan mo po kami patuloy na lumalim yung integridad namin sa iyo. Nakikita incredible kami, Panginoon. Yung sinasabi namin, Panginoon, ay talagang nakikita sa buhay namin. Huwag mong tulutan na kami maka-open ng tao. Pagkos maging pagpapala kami sa buhay ng mga taong dumarating dito, lalo na pag tagugulimayanan. Patuloy na tulungan mo po kami na mapagsalita ng tama para po sa kapakanan ng iba. Salamat po dahil alam ko marami po naunawaan yung message kayo. Bagamat simple. At patuloy ko tinataas sa iyo ang prayer na ito. I-bless mo ang kanilang mga pamilya. Ito lang po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart Okay. is made anew. Okay, isang malakas na palakpak muna dyan para kay Lord. Yes, tayo po ay na-bless sa message niya ngayon. Okay, so, elaborate ko lang po yung ating pagbibigay. Ito pong tithes and offering, isa pong 10% na ating kinikita sa ating hanap buhay. Then, ang offering, kalooban natin sa Panginoon. Then, yung seed of the seed for the word, ito yung kung na-bless tayo sa message ng ating pastor, why not na i-bless din po natin siya. Okay? So, punta po tayo sa announcement. O, yun po sa GCash. Tingnan nyo na lang. Okay, paki-take note na lang po yung mga naka-flash sa inyong screen, yung kanilang mga number. Sa GCash ng kay Kuya Renz Diaz, 093910532545. At sa bank through kay Ate Laika Dines, 8359209992. So, ipag-pray nyo po muna kung ihulog nyo ang inyong tithes and offering to get with the seed. Okay, so announcement po. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Okay, so every Wednesday po ang Kwentong May Buhay kay Pastor Pong Clemente. Ito po ay sa every 12 o'clock po ng tanghali sa ating via live stream din po. Tuwing Wednesday po yan. Live streams. Gabi ng Wednesday ay ang ating weekly, weekly prayer gathering every Wednesday din sa gabi
7 o'clock po ng gabi ng Wednesday din po yan sa weekly prayer gathering ng ating Handlers of Truth. Together po yan ng CBC Mindoro. Ayun, mayroon po tayong morning prayer and fasting sa Friday. Then, pagdating ng Saturday, mayroon po tayong every morning po, mayroon po morning ng Saturday, mayroon po tayong GMIT prayer gathering din. So, mag-join po kayo doon sa prayer gathering natin every Saturday. So, sa Friday, starting ng 4 o'clock ng hapon ng Friday, start na po yung fasting. Then, doon na po tayo pwedeng kumain ng solid food pagkatapos po ng after prayer po ng 6 o'clock ng Saturday. Ayan, nag-start na po tayo. So, mag-join po kayo. Okay, life class. O yun, ang ating life class ay mag-uumpisa na po. Third batch, mag-start po tayo sa October 3. Ngayon na po yan. Next week na po yan. Life class. So, yung mga delegates dyan, excited na po ba tayo? Pasok tayo sa ating proseso para tayo ay magkaroon ng malalim na relasyon kay God. Ayan, ang ating Handlers of Truth YouTube. Nasa YouTube tayo. Pwede tayong mag-replay ng ating mga gawain dito sa church. Last. Okay. So, okay po. Tayo po ay manalangin. Closing po tayo. Tayo po ay tumungo at manalangin. Tumayo tayo at umikit at manalangin. Okay, yes po Lord, maraming salamat po sa panibagong salita mo na naibahagi mo sa amin, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay maipamuhay namin ito araw-araw. Tunay nga po, Panginoon, na ito ay kasunod kami sa anumang mga kautusan na gawain na ipagagawa mo sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lahat na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, sa aming paghihiwa-hiwalay, Panginoon, patuloy mo pong i-bless ang bawat isa, ingatan at gabayan sa lahat ng oras, Panginoon. Ito lamang po ang aming dalangin na may pagpupurit pa sa salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Lahat ng Busy ka ba? Saan ang punta? Sandali nga muna. May lakad ako, isasama kita. Tsak na may namimiss ka. Pamasahe ba? Wala kang barya, ako ang bahala. Sagot na kita, kasali na rin ang iyong merienda. Ang tagal mo kayang hindi nagpakita. Simba ulit tayo, huwag ka nang magtago. Marami ang naghahanap sa'yo. Walang iwanan sa lumalagong simbahan. Tatapusin natin ating nasimulan. Walang suliranin, di natin pagsasaluhan. Masaya ang biyahe pagparamihan. Ang tagal mo kayang hindi nagpakita. Simba ulit tayo, walang halipiro. Huwag ka nang magtangka na sa amin ay lumayo. Suka na, may aberya, sandali.